Ito, good morning po sa ating lahat mga kaibigan. Ito isang ampli ang dinala po sa atin ngayong umaga, mga kabalita. At ito ay may brand na DB audio mga kaibigan. At ang problema daw po ay garalgal ang tunog mga kabalita. Ito mga kabalita ay test na muna natin ang unit bago tayo mag-ting-ting. Pero marami na akong napansin dito, gaya po nito. Ayan, isang capacitor na yan mga kaibigan. Kung may pamalit din lang mga kaibigan ay palitan agad. Tingnan natin, check natin, plug in. Ayan. Madami na order siya. Sa akin na higit na bin. Ayan, nakauna tayo mga kaibigan. Ayun, check natin. Bluetooth mode. Yan. Alright. FM mode. Ayun. Garalgal na mga kaibigan. Tinig niyo ba? So yan ang tunog mga kaibigan. Garalgal. Ayan, baka makapirate tayo hinaan natin. So ang mga pyesa na pwedeng magbigay ng ganyang output ng tunog mga kaibigan. Ayan, check natin Siyempre itong capacitor natin mga kaibigan, gumagana pa naman siya. Pero hindi na may re-recommenda na hindi na palitan mga kaibigan. Kadalasan na-experience natin sa mga ganitong ampli mga kabalita ay yung ang mga resistor mga transistors, dahil ito ay mabilis lang to kalawangin mga kabalita yung mga ganitong ampli natin, unlike nung araw na talaga ngayon ay naka-sealed ng maayos mga kaibigan. So ang nangyayari pag nagkaroon ng chemical reaction mga kaibigan ay doon lumalabas ang pag-moist, and then kakalawangin na po yan so yun ang dahilan mga kaibigan yan ang kadalasan base sa ating experience ng paggawa ng mga kaibigan. Dahil medyo mabusisi mga kabalita ay hahanapin muna natin ang talagang problema ng DB audio na ito mga kaibigan ayan, yun ang kadalasan na problema. Check muna natin lahat yan, and then babalikan natin ang video ng mga kaibigan. Ang hirap po kasi na naka-video tayo. Hinang lang na maayos. Kasi pag nagkaroon ng loose connection ay pwede pong madagdagan ang problema ng unit natin. Yan. So yun. So ito lahat mga kabalita, pagka mga parang may bitak na ng mga resistor na yan kailangan na po napalitan yan mga kaibigan. Yan mga 10 ohms 100 ohms mga kaibigan, yan palitan na natin yan, kasi kung may pamalit din lang itong dalawa. Pagka tinutukan po kasi natin ang cam ay talagang pangmatagalan na video yan. So post muna natin pagka maraming gagawin. Yan, dalawa muna.
10 ohms ang value, no? Brown, black, black. Pagka 100 ohms, brown, black, brown. Yun. Maraming nalilito dyan, ano? Ayan. Sunod natin yung dalawa na naman. Sunod tayo. Oo. Ayan, napat na. Marami pa. Yung lobo na capacitor guys ay napalitan na natin yung isa. Yung isa good pa naman, no? Right. So mamaya i-test natin to, ano. Yun din at yun ang mga papalitan natin, ano mga kaibigan. Yung mga transistors ay napalitan na natin, ano. Ayan, diba? 2 hours later. So ito na mga kabalita at i-test na natin to. Huwag nang patagalin, ano. Ayan o, ang dami po natin na pinalitan. Pati volume control ay nagpalit din po tayo dahil medyo maingay na po, ano. Ayan lahat o, ang pyesa. Ayan ang mahirap, ano, pagka-ampli. Napakarami po, lalong-lalo na yung maliliit na pyesa mga kaibigan. At syempre, yung ating capacitor dahil lobo na po. Ayan, plug in natin, ano mga kaibigan, ang ating ampli. Yan na. Po natin. Siya, ano, ikot na ang fan. Yun. Hanap tayo ng patutugtugin, ano mga kabalita. Dito tayo. Ayan. Check natin. Bluetooth. Ayan. Bluetooth tayo. You know, linis na mga kaibigan. Sasaglit lang natin, ano, kasi yung copyright kasi ang problema. Ito. Ayan na po mga kaibigan. Ito yung isa yung speaker. Ayan. Ito yung isa. Kasi na. Paano ay nagawa po natin ang ating ampli nito mga kaibigan. At muli, maraming salamat sa inyong pagtutok, ano. Sana ay nagkaroon po tayo ng idea dito sa ating ginawang ito mga kaibigan, ano. Maraming salamat at huwag po natin kalimutan i-like at ibahagi ang ating video ito mga kaibigan. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Linis.